Ikaw ng Ginoo, mga higala mga igsoon, sa giminsay sa ato igsoon, ang kahulugan gyud unsay tuyo sa kaminyoon. So yang gisgutan, kakailan yung kaminyoon sa atong igsoon, nagiusa sila karon hulagway din ni Kristo o sa iglesia. So kaya masabtan nato, kakailan si Kristo, nangando din o magminyo. No? Grabe ito, natando kay ko ng ipamulong sa ito igsoon, yung versikulo ganina na Genesis 1, Genesis 2:18. Yun na, dili maayo ang tao mag-inusara. Sa una, amin ako pagbati na ni Adan. Pagbati din na sa Diyos. Kaya dili man si Adan ang namulong ang Diyos. Si Adan naghulak lang man to minyoon sa Diyos, buhatag kapikas. Pero kato na yung pagpamulong sa Diyos na dili maayo ang tao mag-inusara, pagbati dito sa Diyos, kay siya nag-inusara man sa nilabay eternidad. Wala siya kauban. No? Muna ako nasabtan ba, salamat sa Ginoo kay sa recovery na ay pagpasabot. So then nasabtan ako ni mga bahinay ko, ay, ang Diyos man dahil mo nang hinahanglan. No? Ang atong Diyos di ay Batsilor. No? Batsilor God. Kaya wala siya maminyo ba? Wala siya kauban. Doon na nagbuhat siya og tao. Mga itong gipamit sa ito ison Genesis 1:26. Giyon sa man pagbuhat ang tao. Dahil sa ubang mga binuhat. Kaya ang karabaw, gibuhat sa Diyos, gilalang, sumala lang sa ilang matang. Ang kabayo, sumala sa ilang matang. Pero kitang tao, wala ta lalanga sa Diyos, sumala sa matang sa atong pagkatao. Kundi gilalang ta, sumala sa matang sa Diyos. So sa arena, dilita mankind, God's kind. Matang ta sa Diyos. Na naman, kahimuon nila niyang kapikas. No, muunta niyang kapikas. Muna nga sa prinsipyo, una, aron nakabaton ang Diyos sa kapikas, gabuhat siya og tao, masama gyud sa iyang dagway. Pagkasama niya. Dayon, gianak pa gining mga tawhana pag-usap. Kita mga bisag nakasalanan ta, nahulog ta sa sala, apang kinanan ianak ta pag-usap. Unsa man ang pag-anak pag-usap? Nagpasabot nga gawa sa tawhanong kinabuhi nato, butangan ta o makadawat buta o laing kinabuhi. Diya sa pag-anak pag-usap, nadungagan ta o Diyos nung kinabuhi. So kanang Diyos nung kinabuhi, manay makapaangayan na to nga mahimong kapikas sa Diyos. Kaya ang tao, maasawa magtao. Ang karabaw, parisan po nagkarabaw. Ang Diyos, sa may pares na to sa Diyos. Kinangandoy mo siya kapikas. Mga sawa po siya o Diyos. Diyos man siya. Mga sawa siya Diyos. Walang kita mga tao, gianak ta pag-usap sa Diyos nung nakinabuhi para makabaton ta kinabuhi sa Diyos, nga angay ipare sa Diyos. So may datang Diyos sa kinabuhi o kinaiya. Tungod sa pag-anak pag-usap, nga na sa kahikayan sa organikong kaluwasan sa Diyos, sa pagbago, pagbalaan, pagtransforma, pagpasama o pagkahimaya na to. No? Wala siya ang kahikaya na to aron mahingpitang mahimong kapika sa Diyos. Basta kato wala pa gianak pag-usap. No? Gianak naman ta sa unang higayon. Asa man ta gianak sa unang higayon sa atong ginikanan. Munang giingon ang 2-3 size nga ang gianak sa unod, sa ato pa sa tao, tao. Ang gianak sa Espiritu, Espiritu. Nagkapasabot nga gianak sa Diyos, Diyos. No? Ang gianak sa Diyos, mao nga atong Espiritu. Pero gisudlan niya siya sa kinabuhi sa Diyos. So, mao nang nahimutang mga anak sa Diyos. Kaya naman tayo kinabuhi sa Diyos. Ang pinaka-importante din kung nangandoy ang Diyos na makabaton og kapikas, ato ning tubagon. Kaya kita man tao ang gilalang, alang ning tuyo sa Diyos. Dili ang karabaw ikapare sa Diyos.
Wala bisang unsang nilalang diri sa universo nga arang ikaparis, nga angayan ikaparis sa Dios. Kita rang tao. Tubagon ta ning panginahanglan sa Dios. Pero saan na ito pagtubag? Una, mutuo kita nga gitubos ta sa cross. Ha? Kaya kung mutuo kita nga gitubos ta sa cross, magpabautismo kita. Kaya ngayon sa Ginoo, siya ipawali na sa Ginoo ang maayong balita manggod nga si Kristo namatay dito sa cross alang sa atong mga sala. Nabanaw siya tungod nabanaw siya sa katulong adlaw. No, mao na siya ang maayong balita. Sila ipawali na siya ang tanan nga mutuwa ning ebanghelyo o magpabautismo mao'y maluwas. Yung kailanang bautismo sa 1.3.5, marining pag-anak na ito pag-usap sa tubig o sa Espiritu. Sina maanak na ito sa tubig o sa Espiritu, makabato na ito sa kinabuhi sa Diyos. Malagi kinala na ito ang pag-anak pag-usap, pero una mo tuo kita. Kaya bisag bautismuhan ka, wala po kay pagtuo, dili na siya na ritual lang na, no? Hawang na siya. Kung buto po kagwa kay bautismo, no? Handurawon na po na siya. Kailangan mo tuog yung taon, magpabautismo para mahimutang angayan, ngayon ibalik sa Ginoo. Mahimutang iyang kapikas, para sa ulo niya. Ang buot magod sa kapikas, kaya ba panagotermilon, imong pikason, ang kapikas, watermelon, ang pikas po, watermelon. Diyos man ang kapikas na to, may mo kitang Diyos sa kinabuhi kinaiya. Pero dili sa simbahonon. No? Kung dili sa kinabuhi, nagyo kinaiya. Mo na plano sa Diyos alang na to. Ano niya ta sa iyo tao sa may tuyo sa atong pagkabuhi karon? Wala na yung tuyo na mabatunan ta sa Diyos. Wala yung tuyo nga ang Diyos nagtiyuhag yung maydiusang katawan na mahimong mapuno niya sa iyang Diyos nung kinabuhi, piniusang magpadayag niya. Busa kining pangandoy sa Diyos, hinaot napatit ko diha ninyo. Maingon na si brother na nangandoy siya na makaasawa. No? Sister Cecil. No? Naguros-uros na niya karon kay no? Labihan ang iyang kalipay kay natuman na ang iyang pangandoy. Pero ang Diyos, natuman na yung pangandoy, wala pa. Wala pa. So, kato, wala pa. Kailangan mo dawat na sa kinabuhi sa Diyos. Kaya wala pa man ubalik ang atong Ginoo. Ibalik sa Ginoo itang pakaslan, kaysa may pakaslan. Atong parihara po niya sa kinabuhi o kinaiya. Basta kita mga magtotoo ay pumukumpiyansa. Kaya basta yung magtotoo na ta, ngayon ta, dili pa. Kaya dili man mga sawa. Pila edad mo sa sila? Ha? 20? 23. Angayan na sila kaslon. Pero edad pa nag-14, 15, 12, dili pakaslan. Bawal. Ang Diyos po, di po siya magpakasal anang mga wala motubo nga Kristohano. Kinala mo dangat yun ang matagusan at mga magtotoo sa pagkahantong sa Diyos nun nga kinabuhi. Bisag hantong natasawan ng kinabuhi, bata pa ta sa Diyos nun nga kinabuhi. Labi na mo ito'y basaan po sa Biblia. Watay po pahinulo sa pulong sa Ginoo. Mga mali sangkap na mutubo ang atong Diyos nun nga kinabuhi. Isa kasi mana, kausara ka mukaon, ay, pila rin tinubuan na to na. Kaya kadadlaw kita mukaon para ko sa atong tinubuan sa Diyos nun nga kinabuhi. Na walay problema sa wanong kinabuhi kay maglungag ng mga pamanga piniudton kakaon ka. Pero kanang Diyos nun nga kinabuhi na kinahanglan pagpahimulos na to. So kay kung dili ganit ang mutubo sa Diyos nung kinabuhi kitang mga magtotoo, disqualify po ta nga makasulod sa kasal sa kordero. Kaya katapong dili mga magtotoo ni samot na po. Bisag nito patang nga doon Diyos sa langit, apanita mo to siyang pulong. Mamay kasagaran sa akong pangutanan, nito ka Diyos, nito ka pulong sa Diyos, maglingo-lingo na. No?
Mapambitag pulong sa Ginoo, ang motor, mapabotes mo maluwas, pabotes mo ka Brad, dili ko. May atong problema. Pulong nga sa Ginoo. Nga naman gusto niya ang tao makadangat sa pagtuo, aron mabatunan niya, mutubo sa kinabuhi, hanto mudangat sa pagkamtong, may mong pangasaon nun, ibalik sa Ginoo. Basahan na itong Biblia, doon ay kasal sa kordero. No, salamat sa Ginoo na nakita nato ning mga balina. Nangandoy ang Dios. Sugad pa sa nilabay itindad, billions of years. Nangandoy ang Dios, makabaton o kapikas niya. Pero kita mo gidisenyo ng mga tao, nga mahimong kapikas niya, hinaot o bago nato kining pangandoy sa Dios. Kay kini silang brother karon nakasal na, pero ang Dios wala pa gyud. Kita pitinan enjoy si kaminyo, pero ang Dios wala pa. No, nagulat pa siya, kinsa to nangahantong na sa kinabuhi. Yung kinsa po itong mutuog murawat sa Ginoo. Musaday ko ng Ginoo, nakita na ito ning tanan nga pananahon. Ang Diyos na ginusara sa nilabay ni eternidad, dahil nangandoy siya pinasonon, kalau mabasa ka sa katapusan sa Biblia, doon na may kauban ang Diyos. No? Katong mga magtotoo karon, niining panahon na, ikauban na niya sa Diyos sa umalabot ng eternidad, sa bagong langit o bagong yuta, sa bagong Jerusalem. Dili lang ko ito, dahil Ginoo.